Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang maiinit na balita sa mundo ng PBA na patuloy na umaagaw ng atensyon ng maraming fans. Isa sa mga tampok na usapin ngayon ay ang posibilidad na lumipat si Terence Romeo mula sa Terra Firma Jeep patungong Magnolia. Bukod dyan, may balitang interes din ang Barangay Ginebra sa batang bigman ng Converge na si Justin Arana. At hindi pa roon nagtatapos ang usapin, dahil may mga ulat na lumulutang ang pangalan ni DeMarcus Cousins bilang posibleng import ng Ginebra sa hinaharap. Pagdating kay Terence Romeo, hindi na bago ang pangalan niya sa kahit sinong taga-subaybay ng PBA. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamasigasig at explosive na guard sa liga. Sa darating na buwan ng Agosto, may tsansang maging free agent na si Romeo, kaya naman hindi nakapagtataka na may mga kwentong lumalabas na interesado ang Magnolia sa kanya. Kung tutuusin, malaking bagay ang pagkakaroon ng isang tulad niya sa kahit anong team. Si Romeo ay may kakayahang magbago ng tempo ng laro sa loob ng ilang segundo. Kahit noong mga unang taon niya sa liga, pinatunayan na niya ang husay niya sa scoring at ball handling. Ang bilis ng kamay niya at kakayahang makalusot sa kahit anong depensa ay bihira sa isang lokal na manlalaro. Kaya naman kung mapupunta siya sa Magnolia, malaki ang maitutulong niya lalo na sa crunch time. Bukod pa dyan, kilala rin si Romeo sa pagiging clutch player. Sa mga sitwasyon na kinakailangan ng team ang puntos, kadalasan siya ang inaasahan. Sa Magnolia, makakadagdag siya sa firepower ng koponan, na siguradong makakatulong lalo na sa mga dikdikang laro. Ang ganyang klase ng player ay hindi mo basta-basta mahahanap, kaya naman makikita kung bakit tila pursigido ang Magnolia na makuha siya. Sa dami ng experience ni Romeo, siguradong makakatulong siya sa mga mas batang players ng Magnolia. Maari siyang magsilbing mentor at guide sa kanila, lalo na pagdating sa decision-making sa loob ng court. Malaking bagay ito para sa long-term success ng team. Bukod sa kanyang scoring, hindi rin maikakaila ang husay niya sa playmaking. Maraming beses na ring napatunayan na hindi lang siya scorer, kundi kaya niya ring iset up ang kanyang mga kakampi. Ito ay isang aspeto ng laro na siguradong pakikinabangan ng Magnolia. Kung tutuusin, matagal na ring naugnay si Romeo sa iba't ibang team, pero ang Magnolia ay mukhang seryoso ngayon. Ang kanilang interes ay hindi lang base sa pangalan niya, kundi sa posibleng impact niya sa kabuuang performance ng team. Kung sakaling matuloy ang paglipat, isa ito sa mga magiging pinakamalaking galaw ng off-season. Ngayon naman, lumipat tayo sa isa pang mainit na balita, ang pagkakainteres ng Ginebra kay Justin Arana ng Converge. Sa kasalukuyan, tila naghahanap na ng maagang kapalit ang Ginebra sa kanilang veteranong bigman na si Japeth Aguilar. At isa sa mga target ay si Arana, isang batang bigman na unti-unting gumagawa ng pangalan sa liga. Si Arana ay kilala sa kanyang presence sa loob ng paint. Malakas bumangga, mahusay sa rebound, at may timing sa shot blocking. Ang ganyang klase ng bigman ay bihira sa kasalukuyang crop ng mga local players. Kaya naman hindi nakakagulat na mapansin siya ng isang team na tulad ng Ginebra na laging naghahanap ng matitibay na piyesa para sa kanilang frontcourt. Kung tutuusin, hindi lang sa depensa magaling si Arana. May kakayahan din siyang umiskor, lalo na sa ilalim. Marunong siyang gumamit ng katawan at alam niya kung paano mag-position para sa easy baskets. Ito ay mga skills na mahalaga para sa kahit anong team na may championship aspirations. Sa team tulad ng Ginebra, mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na inside presence. Kapag dumating ang panahon na kailangan na talagang i-manage ang minutes ni Japeth Aguilar, makakatulong si Arana bilang solid replacement. Hindi lang bilang backup kundi posibleng future cornerstone ng kanilang bigman rotation. May potential si Arana na maging elite bigman sa PBA kung mabibigyan lang siya ng tamang sistema at suporta. Ang Ginebra, bilang isa sa mga pinaka-organisadong team sa liga, ay maaaring makatulong sa kanyang development. Sa ganitong setup, parehong makikinabang ang player at ang team. Ngayon, dumako naman tayo sa isang nakakagulat, ngunit interesting na balita, ang posibilidad na si DeMarcus Cousins ay maging import ng Ginebra. Di maitatanggi na nagkakaedad na si Justin Brownlee, at kahit gaano pa siya kasolid, malamang sa malamang ay ilang taon na lang ang itatagal niya bilang import ng team. Dahil dito, natural lang na maghanap ng mga opsyon ang Ginebra para sa posibleng kapalit ni Brownlee sa hinaharap. Isa sa mga lumulutang na pangalan ay si DeMarcus Cousins, isang dating NBA All-Star at kilala sa kanyang malupit na laro sa ilalim. Kung tutuusin, malayo ang narating ni Cousins sa NBA, at kung sakaling pumasok siya sa PBA, tiyak na magdadala siya ng malaking impact.
Isa sa mga limitations lang ay hindi siya maaaring gamitin sa Governors' Cup dahil lumalagpas siya sa height limit. Pero sa Commissioner's Cup, pwede siyang gamitin at doon pa lang ay malaking tulong na siya sa kahit anong team. Ang kanyang laki, lakas, at experience ay bagay na bagay sa physical na laro ng PBA, hindi lang basta rebounder o shot blocker si Cousins. Marunong din siyang umiscore, may outside shooting, at may passing skills na bihira sa big man. Kaya kung makuha siya ng Ginebra, para na silang may center na may skills ng forward at guard sa iisang katawan. Isa pa sa mga strengths ni Cousins ay ang kanyang leadership at intensity. Kahit may mga issue siya dati sa NBA, hindi matatawaran ang passion niya sa laro. Sa isang environment tulad ng PBA, posibleng mag-shine siya ulit at makapagpakita ng elite performance. Kung tutuusin, rare opportunity ito para sa isang PBA team. Hindi araw-araw may chance ang local league na magkaroon ng dating NBA star bilang import. Kaya kung magtagumpay ang Ginebra sa pagkuha sa kanya, tiyak na magiging talk of the town ito. Bukod sa skills niya, malaking bagay rin ang experience ni Cousins sa mga high-pressure situations. Nakalaro siya sa NBA playoffs, nakabanggaan ang malalakas na players, at nakapag-perform sa malaking stage. Ang ganitong klase ng experience ay kayang i-translate sa championship-level performance sa PBA. Sa kabuuan, ang mga balitang ito ay nagpapakita ng pagiging proactive ng Magnolia at Ginebra sa kanilang team building. Pinapakita nila na hindi sila basta umaasa sa kasalukuyan, kundi naghahanda rin para sa hinaharap. At sa mga galaw na ito, mukhang mas magiging exciting ang susunod na season ng PBA, mula kay Terence Romeo, Justin Arana, hanggang kay DeMarcus Cousins, iisa lang ang makikita natin, kagustuhan ng mga teams na mas lalo pang tumibay. At para sa mga fans, wala nang mas hihigit pa sa balitang nagpapakita ng kompetisyon at pagbabago sa kanilang mga paboritong team. Kaya sa mga susunod na linggo, abangan natin kung sino sa mga ito ang tuluyang lilipat, at kung paano nito babaguhin ang dynamics ng kanilang bagong team. Sa huli, ang basketball ay laro ng adjustments, at ang mga team na marunong magplano ay siyang mas may tsansang manalo. Tiyak na magiging mas mainit pa ang mga susunod na balita, lalo na kapag nagsimula ng gumalaw ang mga team. Kaya kapit lang, dahil mukhang mas magiging makulay ang PBA sa mga darating na buwan. Muli, maraming salamat sa panonood, at sana ay nasiyahan kayo sa ating balitaan ngayong araw. Hanggang sa susunod, stay updated, stay passionate, at suporta lang sa PBA. Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang maiinit na balita sa mundo ng PBA na patuloy na umaagaw ng atensyon ng maraming fans. Isa sa mga tampok na usapin ngayon ay ang posibilidad na lumipat si Terence Romeo mula sa Terra Firma Jeep patungong Magnolia. Bukod dyan, may balitang interes din ang Barangay Ginebra sa batang bigman ng Converge na si Justin Arana. At hindi pa roon nagtatapos ang usapin, dahil may mga ulat na lumulutang ang pangalan ni DeMarcus Cousins bilang posibleng import ng Ginebra sa hinaharap. Pagdating kay Terence Romeo, hindi na bago ang pangalan niya sa kahit sinong taga-subaybay ng PBA. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamasigasig at explosive na guard sa liga. Sa darating na buwan ng Agosto, may tsansang maging free agent na si Romeo, kaya naman hindi nakapagtataka na may mga kwentong lumalabas na interesado ang Magnolia sa kanya. Kung tutuusin, malaking bagay ang pagkakaroon ng isang tulad niya sa kahit anong team. Si Romeo ay may kakayahang magbago ng tempo ng laro sa loob ng ilang segundo. Kahit noong mga unang taon niya sa liga, pinatunayan na niya ang husay niya sa scoring at ball handling. Ang bilis ng kamay niya at kakayahang makalusot sa kahit anong depensa ay bihira sa isang lokal na manlalaro. Kaya naman kung mapupunta siya sa Magnolia, malaki ang maitutulong niya lalo na sa crunch time. Bukod pa dyan, kilala rin si Romeo sa pagiging clutch player. Sa mga sitwasyon na kinakailangan ng team ang puntos, kadalasan siya ang inaasahan. Sa Magnolia, makakadagdag siya sa firepower ng koponan, na siguradong makakatulong lalo na sa mga dikdikang laro. Ang ganyang klase ng player ay hindi mo basta-basta mahahanap, kaya naman makikita kung bakit tila porsigido ang Magnolia na makuha siya. Sa dami ng experience ni Romeo, siguradong makakatulong siya sa mga mas batang players ng Magnolia. Maari siyang magsilbing mentor at guide sa kanila, lalo na pagdating sa decision-making sa loob ng court. Malaking bagay ito para sa long-term success ng team. Bukod sa kanyang scoring, hindi rin maikakaila ang husay niya sa playmaking. Maraming beses na ring napatunayan na hindi lang siya scorer, kundi kaya niya ring iset up ang kanyang mga kakampi. Ito ay isang aspeto ng laro na siguradong pakikinabangan ng Magnolia,
Kung tutuusin, matagal na ring naugnay si Romeo sa iba't ibang team, pero ang Magnolia ay mukhang seryoso ngayon. Ang kanilang interes ay hindi lang base sa pangalan niya, kundi sa posibleng impact niya sa kabuuang performance ng team. Kung sakaling matuloy ang paglipat, isa ito sa mga magiging pinakamalaking galaw ng off-season. Ngayon naman, lumipat tayo sa isa pang mainit na balita, ang pagkakainteres ng Ginebra kay Justin Arana ng Converge. Sa kasalukuyan, tila naghahanap na ng maagang kapalit ang Ginebra sa kanilang veteranong bigman na si Japeth Aguilar. At isa sa mga target ay si Arana, isang batang bigman na unti-unting gumagawa ng pangalan sa liga. Si Arana ay kilala sa kanyang presence sa loob ng paint. Malakas bumangga, mahusay sa rebound, at may timing sa shot blocking. Ang ganyang klase ng bigman ay bihira sa kasalukuyang crop ng mga local players. Kaya naman hindi nakakagulat na mapansin siya ng isang team na tulad ng Ginebra na laging naghahanap ng matitibay na piyesa para sa kanilang frontcourt. Kung tutuusin, hindi lang sa depensa magaling si Arana. May kakayahan din siyang umiskor, lalo na sa ilalim. Marunong siyang gumamit ng katawan at alam niya kung paano mag-position para sa easy baskets. Ito ay mga skills na mahalaga para sa kahit anong team na may championship aspirations. Sa team tulad ng Ginebra, mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na inside presence. Kapag dumating ang panahon na kailangan na talagang i-manage ang minutes ni Japeth Aguilar, makakatulong si Arana bilang solid replacement. Hindi lang bilang backup kundi posibleng future cornerstone ng kanilang bigman rotation. May potential si Arana na maging elite bigman sa PBA kung mabibigyan lang siya ng tamang sistema at suporta. Ang Ginebra, bilang isa sa mga pinaka-organisadong team sa liga, ay maaaring makatulong sa kanyang development. Sa ganitong setup, parehong makikinabang ang player at ang team. Ngayon, dumako naman tayo sa isang nakakagulat, ngunit interesting na balita, ang posibilidad na si DeMarcus Cousins ay maging import ng Ginebra. Di maitatanggi na nagkakaedad na si Justin Brownlee, at kahit gaano pa siya kasolid, malamang sa malamang ay ilang taon na lang ang itatagal niya bilang import ng team. Dahil dito, natural lang na maghanap ng mga opsyon ang Ginebra para sa posibleng kapalit ni Brownlee sa hinaharap. Isa sa mga lumulutang na pangalan ay si DeMarcus Cousins, isang dating NBA All-Star at kilala sa kanyang malupit na laro sa ilalim. Kung tutuusin, malayo ang narating ni Cousins sa NBA, at kung sakaling pumasok siya sa PBA, tiyak na magdadala siya ng malaking impact. Isa sa mga limitations lang ay hindi siya maaaring gamitin sa Governors' Cup dahil lumalagpas siya sa height limit. Pero sa Commissioner's Cup, pwede siyang gamitin, at doon pa lang ay malaking tulong na siya sa kahit anong team. Ang kanyang laki, lakas, at experience ay bagay na bagay sa physical na laro ng PBA, hindi lang basta rebounder o shot blocker si Cousins. Marunong din siyang umiskor, may outside shooting, at may passing skills na bihira sa bigman. Kaya kung makuha siya ng Ginebra, para na silang may center na may skills ng forward at guard sa iisang katawan. Isa pa sa mga strengths ni Cousins ay ang kanyang leadership at intensity. Kahit may mga issue siya dati sa NBA, hindi matatawaran ang passion niya sa laro. Sa isang environment tulad ng PBA, posibleng mag-shine siya ulit at makapagpakita ng elite performance. Kung tutuusin, rare opportunity ito para sa isang PBA team. Hindi araw-araw may chance ang local league na magkaroon ng dating NBA star bilang import. Kaya kung magtagumpay ang Ginebra sa pagkuha sa kanya, tiyak na magiging talk of the town ito. Bukod sa skills niya, malaking bagay rin ang experience ni Cousins sa mga high-pressure situations. Nakalaro siya sa NBA playoffs, nakabanggaan ang malalakas na players, at nakapag-perform sa malaking stage. Ang ganitong klase ng experience ay kayang i-translate sa championship-level performance sa PBA. Sa kabuuan, ang mga balitang ito ay nagpapakita ng pagiging proactive ng Magnolia at Ginebra sa kanilang team building. Pinapakita nila na hindi sila basta umaasa sa kasalukuyan, kundi naghahanda rin para sa hinaharap. At sa mga galaw na ito, mukhang mas magiging exciting ang susunod na season ng PBA, mula kay Terrence Romeo, Justin Arana, hanggang kay DeMarcus Cousins, iisa lang ang makikita natin, kagustuhan ng mga teams na mas lalo pang tumibay. At para sa mga fans, wala nang mas hihigit pa sa balitang nagpapakita ng kompetisyon at pagbabago sa kanilang mga paboritong team. Kaya sa mga susunod na linggo, abangan natin kung sino sa mga ito ang tuluyang lilipat, at kung paano nito babaguhin ang dynamics ng kanilang bagong team. Sa huli, ang basketball ay laro ng adjustments, at ang mga team na marunong magplano ay siyang mas may tsansang manalo.
Tiyak na magiging mas mainit pa ang mga susunod na balita, lalo na kapag nagsimula ng gumalaw ang mga team. Kaya kapit lang, dahil mukhang mas magiging makulay ang PBA sa mga darating na buwan. Muli, maraming salamat sa panonood, at sana ay nasiyahan kayo sa ating balitaan ngayong araw. Hanggang sa susunod, stay updated, stay passionate, at suporta lang sa PBA.